On this episode, we are having a major catch-up sesh. We've been low-key on a break for the past 2 to 3 weeks. So, we're talking about everything we missed and more. So, get na ng mga duster at ng pamaypay dahil Maritesa na ito. Very kalye yung Oo, atake. true, di ba? Ang original Wi-Fi. Charing. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumikla Boom. At mapagbeklaan dito chiwara sa Bexters. Dexters, the Mel. And Jonah Show. Yes, hello mga Bex. Yes. Ano na kayo dyan? Hello mga Bex at hello dito sa mga nag-join sa live. Hello guys. To those who just newly joined sa mag-hello lang ako Bex no kasi baka mabaliw yung Gora. mga nag-join. To those who just joined sa live ko, ginagawa na para makapag-co-host na kami ni Bexters. So we're Oo. doing a podcast and it's just so happened that we're doing it live. So thank you for tuning in. Okay, sa mga gusto mag-catch up with our episode, go na kayo sa Spotify. At ayun nga, Bex. Welcome sa ating Crooks. mga Bexters. Welcome to the 48 ba? Tama ba ako? Oo, true. 48th episode of Bexters. At dahil wala na kaming mapag-isipan, charot, puro catch up na lang ang mangyayari for Oo. today's episode. Siyempre, una-una, Happy New Year, mga Bex. Dahil, talaga naman, kahit November at November na. Kalerg sa pakabilis ng panahon at 49 days na lang at Pasko na. Kaya nyo ba? Oo nga. Handa na ba ang mga wallet? Ayan. Wala daw silang marinig sa live. Nakamute talaga ako kasi hindi nyo maintindihan yung pinagagagawa ko. Dahil nasa ibang live yung kausap ko. Pero mamaya aakyat siya. Meron lang kami ina-achieve dito sa TikTok para Oo, we just makaakyat need to siya. sa mga viewers namin kasi naka-separate kami ngayon sa TikTok. Sa mga viewers namin, no, ano, this is part of the requirement of TikTok para magkasama kami nung co-host ko sa isang Correct. TikTok live. True. Okay? So di ba chika ko ng chika? Hindi nyo narinig yung sinasabi niya. Once that is achieved and then magkakasama na kami sa isang live and then okay na ang lahat. So ayun, Oo, tuloy-tuloy true. lang kayo sa pag-tune. Dumadami sila, Bex, hindi ko kaya. Ang dami niyo, kumalma nga kayo. Join kayo ng join. Okay, go. So mamaya na tayo So, magkamustahan, Bex. Usually at this point, nagkakamustahan tayong dalawa. Pero dahil nga, yun ang pinaka-body ng ating episode na ito. Mamaya na tayo oo. Mamaya na yung major kamustahan. Oo, catch-up. true. If you guys, would remember, yung past 2 episodes namin were shoot in one day. Tapos, yung, Mm-mm. pa yon parang, na-record namin yun bago pa umere yung isa pang episode. So parang 3 episodes na kami hindi nakikita at nag-uusap ni Bex. Kaya marami kami yung mga pag-uusapan this episode. And actually ako kasi recently I've been in a semi lang naman, very very social media break. Parang uh, I post my content that I planned for Halloween and yung Boracay trip ko. Tapos after nun, hindi na ako nagbababad. Parang nagpo-post lang ako. Tapos if you would notice, Bex, sa messages dun sa IG, hindi ako nagre-reply. Like lang ako kasi binabasa ko lang siya tapos lalog off na ulit ako. Parang ganun. So, yun yung atake ko for the past few weeks. Ganyan. So, hindi din kami talaga masyado nakapag-usap ni Bex in a while. So, Mm. ngayon kami literal na catch up. Ganyan. Oo, kaya major, ika nga ni pangalan ng Miss Universe na yan, si Si Venus Major. Ra. Si Oo. Venus Ra. Si Venus Ra po Mm-mm. ang peg ng major na ito. Charing. So, Corrected ang weird, by. no? Nood kayo ng nood, pero di nyo alam kung ano sinasabi ng kausap ko. Charing. Sila alam Wala nila kayo. lahat dito. Hindi nila alam yung mga chika mo. Correct. Ayan. Hello And sa mga ang dami nila. Okay, go.
Thank you so much for supporting the past 2 episodes kung saan naka-costume kami ng Zuma at Galema. Pinanindigan, hindi Correct. eme lang. Ano yon? That was our Wicked costumes. I was Elphaba and she dressed up as Glinda. And please, sorry sa makeup if not giving. Actually, nung ine-edit ko yung episode, hindi ko matanggap yung itsura ko. Parang, shit, ang haggard ko dyan. Parang, kasi I only had like around 10 to 30 minutes to paint myself green. So, minadali ko lang siya, ganyan. And, kaya naman, nirecreate ko yung green look na yan. It's on my TikTok and on my IG kay Between Jobs. Nandun yung mas maayos na version. Yung may oras na version ni Elpha ba yan. Yung kulay green. So, check nyo na lang Ah, para makabawi ako. actually, Bex, maganda naman siya. Ano lang, kinulang lang talaga sa time, pero keri Oo, naman. true. Tsaka Mm. nailaban naman natin, naitawid naman natin. So, Correct, laban na correct, yun. correct. True. So, ayan. Siyempre, Happy New Year. Happy New Mhm. Year ng paulit-ulit sa inyong lahat. At hello, dumating na po tayo sa November, mga Bexters. At syempre, ito na nga, 49 days before Christmas dahil Handa na 48th ba? episode na natin to. Handa na Hindi ba ang pa mga ako wallet? ready. Hindi pa ako ready. Ready ako mangaroling at yung Gcash ko. At malapit na naman ang ating, wow, maka na naman. Second Baxter's Awards dahil yun ang magiging natin, year-end ganap ang ating awards, kung ano-ano mang i-award natin this year. Ayan, abangan nyo yan for our last episode this year. And hopefully, yon face-to-face recording yun para naman pasabog, di ba? Yes. And syempre, acknowledge na rin natin ng ating mga patiin na natin ang ating mga international viewers. Hello, Unang, konnichiwa. yes, unang-una na dyan si Sheila May, na ang atake Mhm. ngayon ay Super Mario ngayong Oo. November. Charing. Nakalma lang Saka daw yung siya mga, pero GG ang energy. oo, ayan, happy Halloween sa kanilang family sa US. At syempre kay Pau, na lagi nakikinig sa sa True. ating podcast. Ayan, sa USA din yan. Kay Jerome, na patuloy yan laban sa Canada. Correct. Syempre kay Reogene sa Australia, hello, hello din Si dyan. Sam. Si Ayun, Sam sa si Canada M. din. Si M na nasa Dubai na wala na akong update kasi aura ng aura sa mga Yung otoks. pamilya sa Tapos, Oman. ayan si Colleen sa Yambao family na nasa Oman, hello. At kay Correct. Levi na nilagay na Oo. tayo sa mapa ng mundo dahil kung True. nasaan siya, nandun din ang Baxters. Hello sa iyo. Corrected by. At syempre, sino pa ba? Baka may nakalimutan ako. Kay Paul, kay Rogue. Ayan, Uy, nandito nakita sila sa kami ni Pinas. Paul. Chika ko later. Kaya nga. Okay, sige. Sa major catch-up. Ayan. Mm. Syempre, hello din sa ating mga viewers ngayon sa TikTok dahil naka-live broadcast po kami. Maraming salamat. At sa Meron patuloy akong, na pagstay, alam meron kong akong bored two na bored kayo kasi, viewers with 22 hearts. Ganyan. Ay, okay, I Nakshi. have, Nag-record ako ng podcast. Pero wala dito yung kasama ko sa live. Mamaya, akyat siya. Wait. ayan, ako may 31 plus viewers, I think. Ayan. Taray. Kalaban. O, kasi mga otoks. Hindi hindi kasi main account gamit ko dahil scared ako sa mga ban-ban kineso ng TikTok. So, doon ako sa sub account ko na gamit 'yan. Correct. Kailangan. Siyempre, baka may makalimutan pa ako. Yung mga friends natin sa Australia, hindi lang po si Reggie na nakikinig kasi alam ko may mga classmates din ako na nakikinig na hindi ko lang nabab... Mhm. Ay, hindi alam ko. Mhm. Si Nestlin, Mhm. no? Yung ating classmate, batchmate. Ayun lang. Yun lang. Wala na. Kung meron po kaming nakalimutan, wag sasamaan loob. Ay my God, si Sam, ating commentor. Nabanggit ko na kanina. Ay, parang di kasi siya Ay, Di mo Charing mabet? lang. Charis. Oo, charing lang. Ayun, Sama, wag sasamaan loob Si Sam Correct. manilibre ko ng ano yun? Yung parang corny. Boy Bawang. Itong nakaraan. Kasi nga antok na ako sa desk ko. Sabi ko wala akong barya dun sa vending machine. Binigyan niya ako ng
27 pesos. So, thank you so Tere. much. Ayan. So, Ayan. syempre, bago saan pa mapunta ang usapan natin, medyo mahaba-haba ang ating ngayon, maklita, dahil medyo Oo. marami tayong i-cover. So, tayo na agad baklita. Baklita, ang mga balitang bakla. Bakla. Yes. Okay. So, ano bang mga baklita? Umpisahan natin as you would remember, nung May 2024, ibinaklita natin yung pagkaso ni Senator Kiko at ni Sharon Cuneta kay Christopher Min dahil sa mga hindi nila nagustuhang paratang sa kanila sa show ni Ate Mo Christie. So, nanalo po ang mag-asawa at natalo si Christie sa kasong ito. So, 5 counts of cyber libel at nagpiyansa si Manay Christie ng 240K pesos, 240,000 pesos para makalaya. Kung hindi niya yung binayaran, malamang Colombia si Ate today. So, ayun. So, tingnan natin saan pa pupunta yung Alam ko nanalo siya sa kaso ni Bea. Hindi ako sure. Parang wala masyadong nabalita doon. Ito lang talaga yung yung... Kasi di ba, if you would remember, sunod-sunod yung mga kaso sa kanya nung time na yon. So, si Ate Oo. Shawi yung pinaka-last na nag-file ng case and nanalo si Ate Shawi. So, yun. Sabi pa ni Christopher Min na inflation is real, ganyan kineso-kineso. Kasi before daw, yung mga libel-libel daw, 10K per count lang yan daw ngayon. So ngayon, Oo. sa 5 counts, inabot ng 240K. So parang, pati yun ako. Kasi ibig sabihin, sanay na talaga siya sa mga ganito na mga Oo, tsaka kasuhan. tsaka madami siyang panloan para makabayad. Charet! Niloan yung Taro yung niloan yung pampiyansa. pampiyansa. Charis lang. Pamalay natin, baka naman maraming ipon si Auntie Christy Fermin. Pero Correct, ayun, correct. tigil-tigilan mo na kasi yung paninira ng tao. Kung hindi ka sure, wag ka na magsalita para hindi ka nakakasuhan, day. True. Ganon. Through the rain, through the fire, and through the years. At kung totoo man ang hanashi mo, wag ka na lang siguro magbanggit ng tao. Gawin mo siyang parang tigbak authority. 'Di ba? Oo. Magpahula ka. BIBI, oo, Sinetch blind ang item. Correct. sinetch ang Merlin na itetch na ganitetch ganyan. Para hindi ka masyadong natitira ka, 'di ba? Parang kasi parang ang mga tao kasi may mga personal matters sa buhay na Mhm. ayaw din syempre na alam mo na ayaw nila i-share sa madlang Mhm. tao. So, Tsaka wag na lalo na wag na siyempre iba yung nagshi-share ka ng chika sa nagshi-share ka ng maling chika, 'di ba? So, make sure lang na oo. correct yung mga hanash mo bago ka tumalak ng tumalak. Lalo na if it's about other people's lives, 'di ba? Correct. Learn. So, tigil-tigilan na po, Manay Christie, yung Yan, ano ba ang mga ating next? pagchichika. Siyempre, sumunod na po dyan ang mainit na election sa Mhm. USA. Jumerica, true. Yes. American, ibig sabihin may kasamang Puerto Rican, Mexican, Mga ganon. ikan-ikan. Oo, mga Ayan. ikan-ikan, di So, ba? sa airing ng So, episode na ito, um, Tuesday sa US. So, it's election day sa kanila. So, parang possible na depende kung ano oras kayo nakikinig, pwedeng may oo. nanalo na, pwedeng may malaking leading, pwedeng dikit ang laban, pero in a few Mm. hours, we would for sure know kung sino nga ang bagong presidente ng Amerika. Oo, at ngayon po nakakakita po ako ng live na burat on the Zoom habang nagre-record tayo. Charing, gusto mo ba yung live na burat? Pinapalaban Yun, ka, te. oo, yung audience ko dito na makita ng burat. Charing, ay, Parang aliw na aliw ka naman, te. Charing. parang ayoko na nga mag-live at mag-record. Charing, Tigil na ba ayun na. natin 'to? Nasolohin ko. Oh, Break muna, Bex, hada muna. Charing. gagi. So, ayun na nga. So, ang latest sa kaganapan ngayon sa US election is, gaya nga ng sinabi ni Bex, sa pag-era ng episode na ito, the next day po siguro nun, meron na pong, bagong magiging presidente ang USA. Pero dahil nga, malapit na po ang, tawag dito, ang final verdict, kung sino ba ang mananalo.
Siyempre haggard na haggard yung dalawa nating kandidato. Correct. Si Auntie Kamala mo lahat ng celebrity nahakot na para Oh, i-endorse siya. true. True. Samantalang si Trump nagfe-fail. Kasi nga, nag-invite ng mga guest tapos naligwak yung mga Puerto Ricans. Hindi ko maintindihan kung Correct. bakit Oo. gano'n. Parang pipili ka na nga lang na mag-endorse sa'yo, tanga pa. Alam mo yun? Parang Mhm. hindi tayo ng nang hindi tayo ilalaglag at hindi mabubuli yung mga supporters. Siyempre, hindi lang naman si Trump ang merong pagkakamali. Meron ding mali dito si Biden kasi parang recently nagsabi siya na yung supporters daw ni Trump ay garbage. Mhm. Parang ako sana hindi na niya sinabi yung garbage na yun kasi parang makasira yun sa administrasyon. Parang ika nga ni Auntie J-Lo, charing. Si Auntie J-Lo kasi ay nagsalita din siya for Kamala, sabi niya. Lover nga daw siya obviously. So ayaw niya nagsasabi ng masama sa mga kalaban niya. Kaya Mhm. tahimik lang si Ate Girl. So wala siyang sinabing anything against. So better na pag meron pong galit sa inyo, or meron kang kagalit, wag mo na lang sabihan ng hindi maganda in public. Sabi mo na lang sa loob-loob Aha. mo or sa best friend mo yung mga sama ng loob mo. Tulad kami ni Mel, nagsasabihan kami ng mga buwisit namin. Pero Sa sa isa't amin lang isa, umiikot oo. yun. True, Oo. true, true, true. At never po kami nag-publicize ng mga sama ng loob namin sa social media. Parang kung meron kaming mga posting or caption, parang ano lang yun, pang sarili lang. Alam mo yun, parang hindi kami nagpo-point out ng tao, very general captions lang siya. Correct. True, true, true. Hmm, Siyempre si ate ayan. mong Beyonce at si ate mong Kelly ay nagsalita din nung rally sa Houston for Kamala in support of Yes. Kamala. Um, si LeBron James also came out to support. Hindi ko Sino na pa ba? nag-ano ba siya, nagsalita siya sa rally si Lebron? Hindi siya nagsalita sa rally, Ay, online lang. And then yung almost all of the Avengers, they all totoo ba? Okay. oo. So si Captain America, si Chris Evans, si Scarlett Johansson, si Mark Ruffalo, parang ganyan. So halos all of the Ayan. Avengers nag-support for Siyempre, Kamala. yung mga rock icons ko, si Bruce Springsteen nag-perform, si Bon Jovi Correct. nag-perform, ano na, 'di ba? O yan, True. hindi ko alam kung natatandaan niyo si Bon Jovi, may sinalba siyang papakamatay sa tulay. There's Mhm. a news like that na merong gusto magpakamatay sa tulay sa USA. Hindi ko matandaan kung anong state. I think they were driving and then nakita niya tong tao na to na magpapakamatay. Pinigilan po ni Sir Bon Jovi. O, di ba? Talagang living on the prayer ang ganap. Love it. Corrected by. We gotta Ayan. hold on, mga ganon. And syempre, True. si Trump, ayun nga, naging issue nga yung pagdi-discriminate sa mga Puerto Ricans na Mhm. na dumami yung backlash. At syempre, tuloy-tuloy lang po ang pamimigay ng milyon ni Elon Musk sa mga sumasama sa rally. Yan. Tagwa $1 million po ang bawat nabubunot at ang total na po na napamigay ay 35 million US dollars na wala lang po sa kanya. Kasi nga, isa siyang billionaire. Pero True. ongoing ngayon ang mga kritisismo sa kanya dahil nga illegal nga daw po ito according to Yeah. federal law. Yeah. Dahil nga parang siya, Bawal vote magbigay ng pera. buying. Yeah. True, true, true. Another issue with this endorsements is, 'di ba, dahil mainit yung issue with PDD the past few months. Ang dami nagsasabi ng mga, lalo na especially the Republicans, kasi sobrang daming A-list celebrities yung nag-endorse kay Kamala, na they're saying na itong mga nag-endorse kay Kamala, hindi ba to di ba may naglalabas pa sila ng mga pics na sinasabi na attendees yan ng mga parties ni PDD. Si J-Lo was an ex of PDD, mga ganyan. Pero if you would fact check, Trump said na he considers PDD as his friend. Tapos, he's also been in some of the parties. So, parang, i-issue nyo yung mga nagsusupport or nag endorse for Kamala when the person you're supporting was literally there in the parties that you are trying to, like, parang dinidikit nyo na parang ma-take down yung mga names, ganyan. So, parang, like, do something else. Do my brows, do my hair, ganyan. Oh. Ako, ang masasabi ko lang diyan, ang tanga niyo. Kasi parang isipin mo okay fine pumunta sila sa DD party. But do you think kasama sila dun sa freak off party? Kasi magkaiba yun eh.
Aha, Magkaiba po true. ang party mismo at saka yung freak-off party na yan. Hindi po yan True. magkasama. Mm. Bale kung meron mang party o gathering, inuman, ganyan, o kung sino magstay, baka yun yung mga ano, baka yun yung na-involve dun sa freak-off party nga na sinasabi. Tsaka bakit hindi Correct. magkakaroon ng party? Gathering yun ng mga celebrity eh. Bakit hindi sila pupunta? True. Gets nyo ba? Or hindi nyo Mm. nagagets? My Gusto ko God, hindi yung ko kayo galit ka. maintindihan. Ayan, dahil diyan Nakakairita na kasi, yung parang na lahat na lang ng comments, si Cardi B, alam mo yon si Oo. J-Lo. Kung si J-Lo Pero po matagal ng kriminal, dapat matagal na rin siyang bumagsak. Kaya lang true. hanggang ngayon nandito pa rin siya sa industry eh. Kaya nga siya Same. nakipag-break kay Diddy kasi nga, sinabi niya to sa interview, Bexa. Ito, fact ito. Sinabi niya sa isang interview na, kaya daw siya nakipaghiwalay kay Diddy. Siya na yung nakipaghiwalay kasi nga, siya meron siyang sinusunod na lifestyle. Si Diddy ang lifestyle niya party and hindi niya lifestyle yung party. So alam niya. Yeah. Hindi lang natin alam, baka nga alam ni JLo na merong gano'n na freak off na nagaganap, pero I don't think she wants to be involved with that. Kaya nga siya nakipaghiwalay. So paano siya naging kasangkot sa mga pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan, mga Bex. Yung True. mga ano Same with fanatics ni Didi, go niyo yan. yung pagsali nila kay B sa issue. Like parang mag-focus tayo lang kay BD kasi parang if you're trying to like make jokes out of it tapos magnanamay kayo ng iba, parang you're trying to invalidate and disrespect the real victims of his crimes. Parang imbis na doon natin ibuhos yung energy natin para to find the truth, parang nililigaw nyo papunta sa iba yung yung discourse. Parang let's focus, people. Oo Yeah. nga. Tsaka si Adele, ba't niyo sinasama? Okay lang ba na-invite siya, pumunta siya, nakipag-inuman siya, tapos umalis siya, tapos involved na siya kagad sa ano? I Sa sex know. trafficking? 'Di ba? Mhm. Para kayong tanga. Kayo mag-gets. Sorry Hindi ko talaga kayo It's ano para po yung talaga. message ko na 'to para sa mga bobonics na commenters tsaka mga bobo na sumu-support kay ano, dun sa may 34 felony counts. Hindi ko kayo maintindihan. Hindi ko Correct. kayo maintindihan ever. True. Dahil diyan, bago pa sumabog ang mga brains natin sa galit, move on na tayo to a sad news. Ito na nga, just a few weeks ago, a member of One Direction, Liam Payne, died after falling off a third floor balcony in a hotel in Argentina. So, um, nakaka-sad yung news and it's so shocking kasi parang hours before it pa nagpo-post pa on social media si Liam eh. So parang very sudden talaga the death that happened. And um an autopsy was released a few days after and yun nga maraming ang apparently different kinds of drugs yung natagpuan sa body niya. So parang yun na nga yung ina-insinuate na it was parang a meltdown, drug-induced meltdown, parang ganyan. May mga nagsasabi pa na kasi there were some witnesses. I don't know if this is true. Like ano, what I've said in the past episodes, wag niyong gawing main source ang Baxters for ano, this is just additional commentary on the thing on stuff and parang there were witnesses who saw him jump off and baka daw it was possible na and may pool sa baba. So parang I think he was trying to jump off sa pool pero hindi siya doon nag-land. So kasi ano if mahuhulog ka lang from a third floor, I don't think it's really that fatal. I don't think. Depends din siguro sa height. Oo. Pero if medyo may sense yung sinasabi na baka nag-dive siya kasi if head-on siya tumalon, 'di ba? Very possible talaga na um tegs ka agad coming from a third floor kung nauna yung ulo mo, 'di ba? So, it's very possible. And, yun nga, active kasi mag-post si Liam sa ano, sa Snapchat niya, pati Yeah, yung girlfriend niya. So, yeah. nagpo-post-post sila, ganyan. Parang yun nga, happy sila, ganyan and everything. Pero kasi parang past na yun kasi that time na namatay siya, wala na yung jowa niya sa Argentina. Bumalik na siya sa USA kasi parang dapat 5 days lang sila doon para magbakasyon pero nag-extend si Liam. And the reason that's why Liam
went to Argentina is because of the concert of Neil Horan. Yung Mhm. co-member niya ng One Direction, Yeah. nag-concert kasi. So, 'di ba, it's really saddening kasi yun na yung huli nilang pagkikita ng co-member niya. And then, ayun nga, because of what happened, si tawag nito, si Zac, dapat meron siyang tour pero hindi niya na tinuloy. Zayn. Kasi nga dahil nga do'n sa nangyari Zayn pala, Zac naman ako. Si Zayn, hindi niya na tinuloy kasi nga sobrang ano na siya, devastated siya sa nangyari. And then si Yeah. Harry, and then of course si Tom, nagsalita na rin sila about dun sa incident. Siyempre they were very sad and it's really shocking. And then this is what really, comes in yung importance ng mga kaibigan and ng mga taong nagmamahal sa'yo. Whenever someone is like that, kasi yung nangyari kasi kay Liam, meron na siyang mental health issue eh. He's Mhm. depressed. We're not sure kung kailan ito nag-umpisa pero yun po yung sabi-sabi sa news na marami talaga Yeah. siyang pinagdadaanan. And another thing that came was yung kanyang record label, dirinap kasi siya bago Mhm. nangyari yun. Parang ang chika, siguro hindi na siya masyado nag-gain ng sales. Yeah. Kaya siguro nangyari yun. But we're not sure kung anong totoo. And bago naman kasi nangyari yung pagkamatay niya, nakit nagwawala na siya sa hotel, he's unstable. Kaya may Yeah. tumawag na isang staff sa 911 saying na kailangan ng tulong ng tao. Pero di nila dine-disclose kung sino. Kasi siyempre maybe they are respecting the privacy of Mhm. of Mm. Liam. Siyempre Yeah. baka sumugod yung yung media dun, eh, 'pag na-report niyang ganyan. True. Kaya lang pagdating nga doon nung rescue, mga Bex, eh, ayun wala na, Mm. nategi na, Mm. nahulog na nga. Actually Pero ano, tumulak ganyan ta's sabi ko punta dun sa yun ang mga personal program mhm. of drugs when, Mm. before he died. Actually ano, kasama niya yung girlfriend niya on that trip, pero, she left early. Parang on that day din Oo. um, nung na-text siya, that day din umalis yung girlfriend niya. And actually isa sa mga sinasabing reasons of his recent na parang meltdown niya is because parang a few days before or a few weeks before parang kinasuhan siya ay parang nagpa-cease and desist yung ex-girlfriend niya kasi nga parang kinukulit pa din daw siya um, the past few so parang nag-file siya ng case para layuan siya ni Liam and ganyan to stop. So parang isa daw yun sa mga reasons baka siya nakakaawa lang din yung girl kasi parang nababash siya ngayon na parang siya yung sinisisi about this. Pero alam mo yun, parang at fault din naman talaga si kuya for that kasi parang pati yung friends and family nung girl is kinukulit niya. So parang to stop it, yun yung ginawa niya. Parang nag-take na lang siya ng legal action about it. So apparently hindi kinakaya ni Liam yung may mga ganong kaso effect. So isa yun sa mga tinuturo nilang reasons. Yeah. Right, and then and then dahil nga diyan sa mga ganap ng ex, ito namang current na jowa, naglabas ng letter na saying napapakasalan daw siya ni Mhm. Liam. Siyempre dumami mga bashers sa parang, "Ba't ka nga papakasalan, eh, ginugulo nga yung ex, tsaka obviously naman na hindi ka mahal ni Liam." May mga ganyang comments. Mhm. So, di natin talaga alam ang totoo. So, Pero magkakalabasan na lang din yan at the end. Pero sure, ayun, sure, sure. nakakalungkot lang na nang dahil lang sa lungkot, may namamatay. Alam mo Mm. yun? Kaya sana kung meron kayong mga kaibigan na may mga pinagdadaanan, wag po kayong magsasawa na makinig sa kanila. And Mhm. to further help them, just try to encourage them to seek professional assistance. Correct, correct. And Yun lang wag talaga yun. yung Kasi, wag yung talakan kasi sometimes people like that parang they don't need your your advice or yung hanas nyo, parang they just need someone to listen to them and alam mo yun, parang makapag-open up sila ng nila. It's good if you could give some like
advice na magandang sundin. Kaya lang, sometimes hindi yun yung need nila. Yung need lang talaga nila na makikinig sa kanila. Just be there, ganun. Yeah. Yeah, hindi nyo kailangan ng sermon, hindi nila kailangan ng unsolicited advice. You just have to listen, that's it. You don't really Correct. have to empathize. All you have to do is just to listen and let them know na everything is gonna be okay. That's it. Mhm. Ganun. We're not professional when it comes to this, but we have, kumbaga, I also experienced that firsthand. Yung mga tao na hindi okay ang mental health, na depressed talaga. Yeah. And I know it's hard to, alam mo to, Mel. So, it's really Yeah, yeah, hard to yeah, yeah. cope up with it. But because mahal mo yung tao, you will just have to adjust and understand the situation. Kasi Mhm. that's what love is. It should not be conditional. It should be unconditional. And Correct. it time will come na this person would realize how much effort you are making for them. True. Yun na lang yun. Basta in Yeah. your part, ginawa mo na lahat ng dapat gawin. And lucky if they appreciate you. If they don't, then at least you've done your part. Yeah. 'Di ba? So, True, true, ganun na true. lang yun, mga Bex. Ayan, napakalungkot naman ng topic na to. Correct. Ayan. Actually, meron pa tayong mga ibang baklita pero we are kind of running out of time for this segment. So, magbabalik kami to talk about Christine and Adele and Shawn Mendes. More second for the first time ever magkakaroon ng second segment. And also mag-aano tayo, mag-Halloween recap tayo sa pagbabalik ng Dexters. Dexter! And we're back. Ayan. We're back. Ayan. At mag-hello lang tayo na sa mga viewers natin, live viewers. Nagre-record po kami ng podcast. Baka mabaliw kayo, no? Bakit ang ingay Correct. namin? Charot. True. At finally, kanina naka-live kami parehas pero magkahiwalay. Bet nyo ba yun? Ngayon magkasama na kami. Ayan. So tuloy-tuloy natin ng Oo. baklita. At ano na dyan, next nating item ay si Bagyong Christine na talaga namang nagdulot ng kapinsalaan. Wow, kapinsalaan sa Pilipinas ng nakaraang linggo. At lalo na sa Bicol. At um, isa sa mga nag-trending is yung pagtulong ni Lenny na talaga namang for the sulong sa baha kahit gaano kataas and yung suporta ng mga tao sa Angat Buhay Foundation which is parang yun yung naging NGO ni Attorney Lenny after the elections. 'Di ba hindi siya nanalo so yun na lang yung ginawa niya. Nagtayo siya ng sariling foundation to be able to help and reach out to other people and yun na nga parang um milyon-milyon yung nalikom nilang mga pera to for the relief operations for Typhoon Christine and ano na din siya parang nasali na din yung mga naapektuhan nung Bagyong Leon. So ayan. Asan ka nung bagyo, Bex? Baler, mga karat. Charot. Hindi, kasi ang kinaganda naman sa office namin is parang hindi lang dahil sa Typhoon Christine, but every time na merong ganitong trahedya or sakuna, Mhm. laging nag-a-alert yung office na, we don't really have to go to office and just work from home. So, yun, luckily, I was just at home. Hindi ko naman masyadong feel yung bagyo kasi safe kami. Pero naririnig ko sa labas yung ugong ng hangin. Yeah, yeah. Talaga, napakalakas niya. Syempre, dito ako umalagwa. Kasi nga, ba't ka alagwa kung may burachi naman sa bahay? Ganon, di ba? Pero, ako nasa Bora ako nung bagyong Christine at parang very, very light na araw lang yung sunlight ng yung na-experience namin because nga buong bagyo nandun kami. Pero hindi no, mamaya ako nagkukwento sa major catch up yung nangyari. Lalo na nung pauwi namin. Grabing adventure yung pauwi namin. Um, ang concern ko lang nung asan na yung mga nag-file ng candidacy, nag-file ng COC na mga bet daw tumulong. Parang hindi ko naman narinig nung pag yung Christine, nasaan kayo?
Si Sir Robin ba tumulong as a number 1 senator? Charay. Nakita ko may picture siya with Madam Lenny. Papikpak. So sumabit siya. Si Charay, kasi Willie walang din. sariling organ. Si Willie nag-offer din nagbigay din ng milyon kay sa Angat Buhay. Ang Bini nag-donate ng 1 million from their concert profit. Ganyan. Pero asan yung mga nag-file ng COC? Sila yung gusto ko sana makita na parang hindi ko sila yung Rosmar nag-post pa na parang fineflex niya pa yung ang kuryente niya, yung maganda niyang higaan. Parang sobrang out of touch lang na parang yung mga bagay na kaya namang iwasan, yung kabobohan, post mo pa, parang very insensitive to those people na talaga namang, Bex, alam mo bakit ka yun. pa nagugulat? Si Rosmar galing section 1 yan. FEU. Pilot Ay! section. Hindi ko So, carry ang malamang section magpo-post 1. yan ng ganyan. Kasi nga section 1, pag section 1 ka, nagpo-post ka talaga ng mga kung ano-ano ng sarili mo. Wala kang pakialam kahit may bagyo. Go, Mhm. Rosmar. Tuloy-tuloy mo yan, ha? Ay, kalurks. Sana gayahin mo yung Ayan. attitude ni Glenda. Gusto ko yung updated ka sa rivalry ng mga CEO. Alam mo yan. At least si Glenda, may real estate sa Dubai. Ikaw, pilot section lang. Sa FEU. Tangini talaga. May, natin ba? Walang ganun, no? Walang ganun sa atin kasi hindi tayo matalino. Si Rosmar ang matalino dito. Pero, although ang sectioning natin nun was A, B, and C, pero ang basis nun is kung sino unang mag-enroll. Di ba? Ganun yun. If kayo yung Yeah, mga first pero feel na feel ng section A na pilot nga sila kasi letter A sila. Kaya lang ang lagi na nanalo letter B. Paano B, yun? sorry na lang. Huh, 'Di ba? Competitive. Ayan. Move na tayo sa ating next, which is si ate mong Adele. Go back. Take it away. Yes, of course, ang aking mama, charay. Mhm. Na umoutfit ngayon ng Meryl Streep ang atake. Kaya pala Oo. gano'n ang team niya. Pero ang ganda niya. Anyway, ayan, kung napanood niyo po mga Bex, no, or nakita niyo sa social media, yung encounter ni Adele and Celine Dion, sobrang emotional po ng kaganapan kasi nga, parang, of course, Adele is also looking up Celine. So, dun sa performance niya, nakita niya sa audience si Celine, tas binati niya, ganyan. So Jumiyak ayun, it pa was an siya. emotional encounter, for them kasi talagang parang nag-manifest ang kagustuhan niyang makita si Celine kasi dati niya pa talaga gusto makita si Celine. So ayun, nakakatuwa lang. So go lang. I think, it will be few more weeks left bago talagang mag-long break si Adele. So sulitin niyo po ang tawag nito, ang tickets at ang panonood. Mhm. True. Ayan. So, ang last nating baklita ay ito na nga, sa isang show ni Shawn Mendes saan nga to? Sa Colorado. Parang nag-open up siya about his sexuality na he's still trying to figure things out. Parang sinabi niya kasi na ever since bata pa siya, lagi nang napag-uusapan yung nako-question yung sexuality niya, ganyan. And parang laging nai-issue and whatnot. And parang feeling niya it's always been an intrusion to his personal life. And parang sanabi lang niya na this time he's trying to speak up about it because parang he wants to be closer to his fans para alam din nila yung truth. And parang sinabi niya doon na um, yun nga, ang totoo is parang fini-figure out pa din sa sarili niya kung ano ba talaga yung sexuality niya and hindi din siya sure. Pero lahat ng known exes ni Shawn Mendes has been women. Na diyan si Camila Cabello, na link na siya kay Sabrina Carpenter. Parang never naman nagkaroon ng actually, if you are in the gay world, parang malalaman mo na may mga Nick Jonas on the side, mga Bieber on the side, mga ganyan. Pero wala namang ano yon concrete proof. Parang puro chika-chika lang kumbaga. So, um, I actually nag-post ako sa Bexters neto nung nakita ko yung article. Parang, kasi it's 2024 and we should let people parang
let them process and discover it by themselves. Wag na nating i-pressure yung mga tao with their sexuality and all. Kasi parang at the end of the day, hindi naman tayo kasali. Parang may chance ka ba? Ti? Wala din naman, di ba? Parang, para problemahin mo pa yun. So parang, and it's really, hindi siya ganun kadali na pagdaanan. Yung coming into terms of what you are, who you are, ganyan. Kasi, alam mo yun, madami kang naririnig and marami kang nababasa, maraming input from other people around you, madaming maaapektuhan, lalo na especially your family, ganyan. So, madaming things to consider when it comes to sexuality. So, parang, sana we learn to like, let them um, discover and, ano mo yun, finalize or, actually, kahit hindi naman kailangan i-finalize yan eh, alam mo yun, parang acknowledge, ganyan in their own pace, ganyan. Para lang, alam mo yun, authentic yung kalabasan. Yun lang naman. That's my piece on this, chika. Ako ewan ko, parang ever since parang alam ko na. Pero laban lang kasi parang we can never really tell kung ano talaga yung tao unless they admit it themselves. So, kung ano man ang preference ni Sean, let's just respect what it is. Kasi yun lang, I mean, kanya-kanyang timeline to kung paano ka mag-out. Mhm. And hindi rin naman required na mag-out ka talaga. He really doesn't have to explain anything to people and I think parang na-push lang siya to speak up kasi medyo na-fed up na siya sa mga hanas ng mga tao online. So, kaya gano'n. Pero technically Ganun yung di hindi ba? po pero hindi po required, hindi po required na Yeah. mag-come out, hindi po mag-required mag-explain. Parang gagawin mo lang 'yan kung sa tawag nito, kakaluwag ng kalooban Yes. mo. Mhm. 'Yun na lang. Kasi kung naba-bother ka kunyari na hindi alam ng best friend mo na ganito ka, and then you will really make a way to tell them the truth, your truth. Pero kung hindi naman yan importante sa'yo, you don't have to explain to anyone. Just do you, Ganyan yung basta wala ka nangyari namang kay di nasaktan. ba? Kay Kit Connor na yung bida sa Heartstopper, parang kasi na-issue siya na he's queer baiting, mga ganyan-ganyan nung lumabas sa Heartstopper. And Hindi ko kasi siya kilala, pero go. yung ka-partner kasi niya, si Jola, was openly gay kid. Parang ano siya, parang bata pa lang siya, out na siya. And yung ka-partner niya doon is si Kit Connor. And then parang na-issue siya doon na parang, why are you accepting gay roles in 2022, mga ganyang kineme. And he came out as bisexual. Parang, pero napilitan siya. Parang lang just to appease people with it. So parang hindi authentic, ganun ka-authentic yung nangyari because nga, um, parang pinilit siya ng mga tao to come out. And also, madagdag ko lang, kakakita ko lang nito kanina, yung parang let's stop assuming I know, I already know, ganyan. Kasi we really don't know, hindi talaga natin alam unless they say it themselves. Just today, si Chloe Grace Moretz, an actress, Chloe Grace Moretz, yung sa Carrie, remake ng Carrie, parang sinabi niya, Yes, yes. she came out today as support. Parang sinabi niya na she voted early for Kamala Harris because um ano siya, he's gay, ganyan. So parang for the protection of the LGBTQ plus movement, mas nag-lean towards siya to vote for Kamala, ganyan. So she said na she's a member of the LGBTQ plus. So parang alam mo yun, sobrang female actress na yung mga characters na talagang quintessential girly roles. Tapos, si Kim alam mo yun, hindi talaga natin alam unless they say it. So, sana we have, parang ibahin lang natin the way we deal with this kinds of stuff na nag-a-assume tayo without, alam mo yun, just on stereotypes based on paano sila kumilos, hindi naman black and white kasi talaga ang queerness. Iba-iba siya. It comes in many different shapes. So, alam mo yun. It's 2024. Let's have a fresh take on things. Hindi naman na bago ito. 'Di ba? So, yun lang naman ang aking chika. Ah,
Marami akong hanash dito sa topic na to kasi um, a Oo few lang, times Bex, na may daga dito sa bahay, kinakain yung buko pandan salad. Okay, sige. madami akong Sige lang. experiences in my life where I've been spotlight, hot seat. Parang na hot seat ako na gano'n na making, parang hindi pa ako sure ng mga time na yun and parang I was volunteered to speak up about it na alam mo yun, hindi pa naman ako sure nung time na yun and so yun lang. Kaya medyo meron akong mga feels when it comes to coming out or alam mo yun, talking in a public space about this. So, yun lang naman. At yun naman ang ating mga baklita for this week. Ayan. 1 hour na yung baklita. Mga Correct. Bex. Mahaba Pwede ba to. kayo for another an hour? Trilogy to. Ah, ayan. Last week was Halloween. Ayan, kamusta Halloween mo, Beck? Saan ka nag-Halloween? Normal lang din. Parang ang yung buhay ko nakalaan lang sa pagkakarat. So parang it doesn't matter kung anong occasion. Parang gano'n na nangyayari recently eh. Gano'n ata talaga pag tuyo na lang yung option, di ba? Pero wala masyadong ganap. Ano lang, bahay lang talaga. Tapos, trabaho. Madami kasi akong work Mm. ngayon mga Bex. Mm. Kaya, hindi ko rin talaga bigyan ng oras sa mga okasyon Mm. dahil dyan. Pero hopefully makahinga, makapag-break. Ayan. Ako naman nag-pizza party lang kami tapos inuman konti ganyan. Hindi namin nag-costume kasi alam mo yun, nagkatamara na. And hindi na din ako nagbida kasi nga Nagkatamaran. ano, ah nag-between ako, 'di ba? I had 6 looks for this year for between Halloween. Oo, oo. Ineso. So I did Elphaba, I did a clown, I did a skull, I did Cruella, I did a vampire, and I did ano pa yung isa kong ginawa? Check nyo na lang sa IG ko, nandun naman lahat. Actually, hindi ko masyado napag-isipan yung mga ganap ko. Ang ano ko this year, ang theme ko was yung mga classic na hindi ko pa nagagawa before. Yung clown, yung skull, yung mga ganyan. As in the drag. Mm. Nagawa ko lang kasi yun before in as me. Pero hindi ko pa nagawa as between. So, yun. Anong mga favorite mong Halloween looks this year? From the celebs or online? Wala. Gusto mo yung wala? Meron ba akong bet? Siyempre si Teka, tignan natin yung mga Beyonce. of Beyonce as course, yan. Prince and as Ang Betty ganda nung Davis. ano niya. Ang ganda ng outfit niya doon. True. Also, si tawag nito, bet ko yung aura ni Michelle D. Yung cowboy niya na Oo. True, na true, true, true. tribute for Oo, anti-Beyonce. correct, correct. Ganon. Effect. Bet ko yon in fairness to her. True. Fairness, maganda yung pagkakagawa niya. Parang ginawa niyang Barbie cowboy na ang Correct. atake True. Beyonce. So, Tapos I pageant love it. as Miss Universe kineme. Correct. Ayan. I love it. Na-issue yung costume ni Bea Alonzo when she Bakit? just Ano bang costume ni Bea? nakita mo, ayan, yung pic na yan. Si Bea yan. Totoo ba? Oo. Parang hindi naman halata. Tsareng. Lalaki ang atake niya as Lyle Menendez. Isa doon sa Menendez Brothers which is Para namang tanga yung ko. Ay, sorry, hindi ko siya nakilala kasi in fairness naman, maganda talaga yung yung execution, no? Pero sa lahat naman talaga na pwede mong gayahin sa Halloween, talagang Melendez Brothers talaga, me. So Bakit? all this time kala mo some random guy lang tong nasa outline natin. Oh, Kanina pa nakabawad yung pic niya dyan. Eh, tsaka sorry talaga. hindi ko kinaya yung may pa-shotgun pa siya. So, like, parang, Ah, so feeling niya yung ah, nangyari na yung horror. eh, Hindi ko magets yung yung recently parang din, hindi ko magets yung logic. kasi nakikita sa mga, nakita siya sa O-Bar. So, feeling ko na-inspire siya mag-drag this year and parang to do a male version of herself.
Kaya lang wala sa Pero sa dinami-dami, hulog. bakit Menendez? Puro, correct. Eh, ano yan, real life criminal yan. Kahit pa sabihin mong you sympathize with them and whatever, at the end of the day, nakaparay pa din yan. It's not, parang yung, nung lumabas yung Jeffrey Dahmer series a couple of years ago, or last year lang ba yun? Madami ding dress up sa Halloween as Jeffrey Dahmer. Like, are you, seryoso ba kayo? Criminal po yan. May mga real life victims yan para gawin yung costume. It's not a costume. So, after nung backlash, tinake down na ni Bea tong ano niya na to, outfit niya na. Shoot niya na to Diba? dahil nga Gumastos lang siya for nothing. Diba? Mayaman naman siya eh. Pag hindi ko halimbawa carry hindi na yung siya naging successful sa Pinas, lipat na lang siya ng Spain kasi may citizenship na siya doon. hindi ko kinaya yung Imi! may shotgun pa talaga siya, ti. Parang, ano, ano na. Ayan, this year din Diyos uso si ko. ano, trending si ate mong Halle Berry. Dahil apat ang nag-dress up as ano, iba-ibang Halle Berry this year. Andiyan si Tyla as Flintstones Halle Berry. Andiyan si Halle Bailey as James Bond girl na Die Another Day na movie. Si Lupita Nyong'o as Storm from X-Men and si Coyle Ray na rapper as Sis, Catwoman. medyo yung kay Lupita, medyo ekis yung pagkakaatake ng Storm. Pero support na lang natin siya. Feeling ko minash up niya yung day look ni Storm at saka yung costume ni Storm pag nakaano siya. Superhero Oo. Storm. Pero it doesn't work for me. Yeah, medyo Para hindi ko naging bet yung ano, witch yung atake. hindi ko bet yung pants. Oo, pero Tapos, dapat nagkambal na lang na atake si Tyla tsaka si si Hailey. Halle. Hailey, oo. Pagkamukha sila eh. Oo, true. And then, ano pa ba? Meron pa. Ano pa nandito? Si Heidi Klum at alam mo, every year naman pasabog sa Heidi Klum sa mga Halloween costume niya. Oo, wala naman This tayong masasabi year, kay Gerlach. oo. Kasi Sila talagang nung effort na asawa niya. effort. Correct. Ano to, yung sa girl na, yung girl na ET si Heidi Klum dyan. And yung face niya is nasa leeg nung That's alien. crazy. Ganyan. Ang issue lang Oo. here is kasi parang a few days before, nagawa ni Janelle Monáe yung ET sa Kelly Clarkson shows. Ay, o sa Jennifer Hudson show. So parang double siya, ganyan. And then, ito naman, nauso din si Cher this year kasi nga, ang opulence ball ni Raymond Gutierrez, ang theme nila was disco. So, madaming Shumer and isa na dyan si Chi at saka ito si Maris. Ano yung mas bet mong share? Ito ko out. Charay. Si Hinanto ka sa mga costume. outfit. Oo. Charang din si feeling ko si Chi. Oo, Si mas Che or achieve. Chi? Chi. Oo, kasi si Maris na anuhan ako eh, parang pe-perform ba tayo na parang teka lang, The Greatest Showman performer. Ganun ang Yeah, hindi, atake. true. Ako, ang hindi ko lang bet dito yung yung stocking kasi hindi kakulay nung Ako skin din. niya. Dapat wag tayo magsa-stocking pag ganyan. Siguro na siya kasi baka bow leg siya, di ko alam. Pero Parang hindi naman. Hindi ko din gets bakit pa siya nag-stockings. Kaya naman ang legs niya to. hindi Ganyan. nakapag-wax. Wala na oras, ganyan. Ayun lang yung Oo. mga nakita kong mga Havi for me. Wow. Alam mo naman, kabog na kabog siya. Ayan. So, sa pagbabalik namin, magka-catch up na kami ng totoong catch up. Diyan lang kayo. Madami pa to. Mahaba yung Oo, episode. trilogy to eh. Charing. Oo, true. Magbabalik pa ang Baxter. Baxters! Hey, we're back, mga Bex, mga Bex. Correct. Diba dyan? True. Ayan. Diba? So, Mahirinan pa ako sa buko pandan salad. yan. Nakalimutan ko itanong kayo mga Bex, kamusta ang Halloween nyo? Comment nyo dyan anong ginawa nyo nung Halloween at nung bagyo, saan kayo? Yan, chika-chika nyo naman sa comments below. Oo. Anong ganap nyo nung bagyo? Kami kasi nag-crave, ay hindi ko pala na-chika nung bagyo, nag-crave kami yan sa lugaw. Ay, Sopas, champurado. Ayan, naisa-isa namin yan nung araw na yun. Tapos after nun, LBM, di ba? Inisang araw ba naman lahat ng cravings? Di ba? Love it. Mabuhay mga kapitbahay namin na pinagkakitaan ng bagyo. Di ba? Uy, actually, Ganyan. di ba nung bagyo nasa Bora kami, nagsopas din kami doon. Dahil nag-crave din, Diba? nagluto kami ng sopas dahil yung
yung binook namin was like a unit siya. So, hindi siya hotel. So, may mga luto-luto na ganap. Magluto ng sopas sila. Hindi ako kasali. Love it. Nakikain lang ako. Kamusta ka Love naman, it. Bex? Kamusta ang buhay-buhay recently? Okay naman, matitegi na. Gago. Hindi mga Bex, di ba? Ang gago. Yung mga sagutan parang gagawa na ng Oo. palagi. Wala nang True. tinama. Sobrang busy lang talaga mga Bex. Alam nyo yan. Kasi nga, meron tayong bagong client. Tapos meron kasi akong client na talagang meron ako regular pay monthly. Pero hindi ganun kalakihan. Kasi Yeah. hindi kasi to AFAM na client. Pero alam nyo naman kung AFAM ang client na, let's say, American or somewhere in the West, mas malaki Magandang kikitain bigayan. natin. Oo. Pero kung mga local client lang, alam nyo na pagipitan to. So, ganun yung atake. Tapos, yung iba kong client, commission-based pa. So, paano na? pero, pero ang mahalaga, I'm just saying, meron pong tala loan. Ayan. So, mga naghihikahos. Shout out to Tala Yeah. Loan. Oo. Shout out. Kasi talagang i-help nila kayo. Yun ay kung maayos ang inyong I think, it depends din Credit sa score. credit score mo. Kasi kung tsaka credit score mo, dahil maka-decline. Pero bongga talaga ng talon. Ayan, sa mga naghihikahos mga Bex. Ayan ang Sige. nyo. Ayan ang Sorry, nadidistract ako sa endorser. buhok ko. Nadidistract ako sa buhok ko na ganito ako. Tapos bigla ako nakita si Shiminette. Ang ina. Cannot be. Saro pala yung attack. Oh, Bugs, parang gusto ko biglang manapak. Taring. Mag-TikTok ka din. Meron siya sumasayaw-sayaw siya sa TikTok, di ba? Taring lang. O, di ba? Oh, So, tapos yun na nga like, mga Bex. Sinasabi ko, kung halimbawa naghihikahos na kayo, no? Lalo na ang daming kagipitan, bumagyo. Marami pong ways para magpapera. Yan, number one. Number one, tala nun. Number two, yung calamity loan. Okay, gamitin niyo yung ay, loan lang ng loan. How do I get you a loan? Taring. nawala yung antok ko dahil. Sabi nga lang, rock band na Heart at ni, Ann Curtis, how do I get you a loan? Taring. Hindi. But seriously, alam ko maraming nasalanta, maraming na nagkaroon ng problema. So, kung yun nga, meron po tayong calamity loan, gamitin nyo po yung pag-ibig at Grabe saka namang yung epekto lang SSS. salad. Oo. Kasi girl, alam nyo, mas okay na po maghihiram ng mga ganyan sa government natin kasi hinuhulugan nyo yan buwan-buwan. Trinabaho nyo yan. So, kung kailangan nyo Lumipa na agad yung talaga, asukal nung pandan. so kung kailangan nyo po talaga, go na kayo sa calamity loan ng SSS or ng pag-ibig. Kaya lang alam ko parang it would take some time. Ang dami nilang arte. Kala mo naman di natin binayaran yun. Oh, true, Asa, true. nakakaloka. Pero, ayun, try nyo pong i-check out yan. Kesa po, ayan na si Telly. Grabe daw ang epekto ng sala. True die. 500 calories yun. Wala pang So, sago yan. lapan sago yan, day. So, ay tuloy-tuloy lang po kayo sa pag Alam mo, lahat ng usap natin na uuwi sa pag-commercial. Kaya nga. Lahat din Hindi, mas maganda po kasi na, doon na lang kayo humiram kesa sa tao. Kasi, minsan may mga ibang tao na marami pang sasabihin sa inyo. Hindi nila maintindihan ang sitwasyon nyo talaga sa buhay. Ito, I'm just seriously speaking, So, i-push nyo Yeah. yan pag kailangan talaga. Pero kung di kailangan, huwag kayong mag-loan. Hindi yung nag-loan ka kasi trip mo lang. Huwag pong Gabay ka ganon. lang ng Mamay, iPhone. Wiz. oo, wag po tayo meron akong kilala na teka lang chika ko. Pero siguro naman din niya maririnig 'tong episode na 'to, pero may kilala ko na nag-loan na.
SSS ng pag-ibig, tapos yung bonus sa office. Ayun yung ginamit pa. Yun yung ginamit pang bugeli. Pasabog yung bubangs mo pero hindi pa bayad. Hulug-hulugan. Kada Ay, hindi hulog ko na kaya. lalaki. Tare. Dahil kilala mo itis. Parang Kilala knows mo ko na ito itis. eh. Gusto ko yung proud pa siya. Sabi ko, ay, dahil inginutang pala yung anets. Tatlo lang ang Kala ko, choices. Sorry. kala ko pang emergency. Hindi kasi for me, yung mga ganun po na loan benefit is for emergency. Oo, Ha? true. Hindi, tsaka Eh hindi po baka, yan yung parang baka hiniram boobs mo na lang tapos boobs na wala si naman. ate. Emergency, I need Tapos, boobs right now. tapos parang 4 or 5 years later, parang nategi yung doktor na gumawa ng booking. Nasigbay pa. Oh my God. At sa ulo. Diyos Kilala ko. ko yung doktor, ti. At least buhay pa yung bubams. Palong-palo pa din naman. Oo, ang dami ng mga utok sa nakaano, hawak, di ba? Taro. Ay, sakit sa ulo Ayan. ko. Shoot, ang ina ng buko pandan salad. Okay. Okay. So after nung mga tala, ano pang chika? May iyak na. Taray. Hindi, Ah, ano ba? Siyempre, yung when it comes naman to my health. Di ba? mhm. Health naman, pagkatapos magbuko pandan, nakala mo, hindi ano. Yung sa health ko po kasi, ayan. Actually, 2018, na-diagnose na talaga ako na may PCOS. Tapos, the following year, di ba, nagka-COVID na, yung Mhm. pandemic. 2018, 2019 yung pandemic. So, 2020. natigil yung mga oo. So, parang natigil yung mga check-up ko and everything kasi ang gastos po talaga, magastos po magka-PCOS. True. Kasi may mga Ay, baka ultrasound. true. Kala mo may pigos. Kamusta kay Pisces? Inutang ko to, ti. Sorry. Hindi pa bayad. So, naalala ko na kasi nabanggit mo nga yung sa iPhone. Parang jumutak Mhm. para Ah. magka-iPhone. Parang tira. Ayun na nga. So, ayun, nagpa-check up ulit ako this year, ni recently lang kasi nga, hindi na talaga ako nagkaka-periodica. Sabi ko, ay, Ay. day. Baka, Nagsara na itis. ano, atrus. So, ngayon, pa-check up si Akla, tas ang chika, parang kailangan ko na uminom ng gamot. And syempre, number one advice is to lose weight. Kaya po nagta-try po ako na mag-calorie count, pero na-count ko po yung buko pandan salad, wag po sasamaan loob, 500 calories. Pasok pa naman sa calorie count ko for the day. So, ginugutom ko lang yung sarili ko para, pasok pa rin talaga ako sa calorie count Budget. na 1,000, oo. Kasi parang ang limit ko talaga 1,200, pero ginagawa ko na lang 1,500 para di naman masyadong Oo. pahirapan. Sure, sure. Slowly but surely. Kasi may allergy na po ako. So, other than that, ang isa pa sa ganap sa akin is, kahapon pa nag-try ako mag-Pilates. Ay, taray. Yung reformer Pilates ay may aparatos, hindi yung eme-emeng stretching lang. So, so naging naman siya, maganda siya kasi chill lang siya tignan pero mahirap talaga siya gawin. Meron Oo. talaga siyang, basta ang hirap niya, nakakaloka yung parang 5 seconds pa lang, give up na ako. Parang wala pa nga atang 5 seconds. So, it's all about control, stretch, and flexibility, ganyan. Mm. Makatulong siya sa pagkakarat. Charot. So, ayun. Laging doon na uuwi. Sure. So, yun lang naman yung kaganapan sa akin. I will try my best to control what I'm eating. And hindi ko sure kung matutuloy-tuloy ko yung Pilates at the moment kasi ang dami po talaga nangyayari sa akin recently.
Chichika ko na lang off-air kay Bex kasi baka mamaya nakikinig yung Anets eh. True, yung mga ayaw mag-adjust. Siya ako naman, carry naman ako parang sobrang ine-enjoy ko yung break ko kasi nga 'di ba naka-break ako from work for couple of months. So, um, last week nung kasagsagan ng bagyong Christine ay nasa Boracay kami magpipinsan. Lesson number 1, hindi na kami ulit magbo-book ng trip anywhere during September, October, November dahil 'yan ang mga bagyo season na hindi namin kasi kaya kami usually kasi we go out ng June. Pero kasi yung Claudine, my cousin, is naka-base siya sa Thailand. So, inano namin kung kailan siya free and October yung free niya. Kaya October kami nag-book. So, kaya kami October and then okay naman yung we were there for 4-5 days and meron lang kami isang day na hindi kami nakalabas dahil sobrang umuulan. Hindi naman intense yung ulan, ano lang gloomy lang tapos nagkatamaran na late na kami gumising. Galing din kasi kami nagwalwal kami the night before so late na kami gumising, ganyan. So parang nagstay in na lang kami. Pero ako lumabas pa ako. Nag-dinner ako mag-isa for a me time and experience ko yung sobrang OA na first time ko ma-experience na sa Boracay yung OA na lakas ng hangin. Na meron akong i-upload na video. Hindi ko pa na-upload sa TikTok yun eh. Na naglalakad ako mag-isa. OA talaga as in. Tapos yung mga buhangin na nahahanginan, tumatama siya sa legs. Sobrang sakit parang kang kinakagat. Basta masakit siya. Ganyan. Pero otherwise, okay naman yung trip. Masaya naman siya and nakapag-relax naman. Parang lahat ng kinainan naming establishment doon ay had a cocktail. Talaga namang sunog baga ang atake ano, nung break. Parang lahat ng drinks, trinay, gani, happy hour and everything. So, okay naman yung break. Pero ang kwento talaga is nasa journey going back home as in intense. So, ang flight namin was 4 p.m. So, dapat ang plano namin, magbe-breakfast pa kami outside, sa Sunnyside, ganyan. Pero, may mga balita na dahil nga, ano na yun, ito na yung naglandfall na si Christine at this time. So, parang, ah, cancel na yun. Di ba, bago ka makapasok ng Boracay, magpo-plane ka, pagbaba mo ng plane, magbo-boat ka pa, tapos pagbaba mo ng boat, tsaka ka van or tricycle or whatnot papunta dun sa hotel mo. So, ganun din palabas. So, nung morning pa lang, 8 a.m. pa lang nag-check na kami and may suspended na yung palabas via boat. So, ayaw naming ma-miss yun. So, tumawid na kami agad ng maaga kahit na 4 pa yung flight namin. Lumabas na kami agad. Tapos buti na lang nakaabot pa kami kasi apparently pagkatawid namin ng isla papunta dun sa airport, nasira na yung port. Nasira na siya nung waves. So as in nakita namin yung nung nasa airport na kami, nakita namin yung pics nung mga nakatumba na yung e-trike. Tapos sira na nga yung port kung saan ka tatawid papasok at palabas ng Bora. And buti na lang nakatawid na kami kasi my gosh, parang scary nung nandun ka sa island during yung sa typhoon, yung bagyo talaga. Kasi nga, OA yung hangin yung intense. Ganyan. Tapos yung flight before us, na-cancel. So kinabahan kami, mukhang ma-cancel yung ano natin. Mag-stay pa tayo dito for ilang days kung if ever, 'di ba? Tapos magbubook ka na naman ng bagong flight, so hassle. Pero thankfully, nakalipad kami on time, walang delay. Kaya lang, nung paland na kami ng Maynila, parang traffic daw dun sa landing strip. Kasi nga, siguro, nag-uunahan makaland, ganyan. So, ang tagal naming nakabitin sa ere bago nagland and sobra yung turbulence kasi, ano, ang lakas nga ng hangin tsaka umuulan. So, sobrang scary. Bakit hindi Although, nila bakit nila inalaw yung flight na may bagyo? nung pag-alis namin, okay siya, okay yung weather. Mm. Parang in between the flight
na lumakas ng bonggang-bongga, Habang 'di nasa ba? biyahe, lumakas siya, ganun. Yes, parang gano'n. And parang kaya kasi Kakaday! sabi nila yung mga gano'n daw nakadepende din minsan sa pilot kung kaya ilaban. And parang palaban yung and in fairness dun sa pilot nung nag-land kami, hindi ko na-feel yung landing. Ang sobrang smooth niya mag-landing. Yun lang talaga yung problema. Nagka-traffic bago mag-land. Afam ba yung So, pilot or Wiz, Pinoy? Pinoy ET, tandang-tanda ko yung pangalan niya. Wag na natin i-shoutout baka mamaya nga ano. So, yun. Shout out natin. Sorry. Basta Marasigan yung apelyido niya. Ganyan. Captain Marasigan, maraming salamat. Pero, although tulog ako nung sinasabi nilang turbulence, pero kasi tinulog ko talaga siya na in-anticipate ko na yun eh. Na Para ma- sinabi mo, kung matitegi ako, dapat tulog ako. Charing. hindi, ayoko lang mas-scared, ganyan. Pero sila, yung mga kasama ko, ano kami, anim kami eh. So, ano sila lahat, na-gilo daw sila, ganyan, takot, ganyan. Tapos, nung pagka-land namin, ito na, this is where the story gets. Bago pa, ayun pa, nung, na, nung nakaland, adventure talaga siya, nung nakaland na kami, ano naman, ang chika naman was, traffic ay bahana dito sa amin. Papasok sa amin, sa may Enchanted Kingdom, bahana daw, hindi na passable. So, hindi rin kami makauwi. So, bago pa kami bumaba ng plane, nag-book na agad kami ng malapit na Airbnb sa may Makati para doon na kami mag-suspend ng night. Ganyan. Para hindi, ayaw na namin i-risk. Baka mamaya makaabot kami ng Laguna, hindi na naman kami makatawid. Ano, wala din kami magagawa. So, might as well spend the night na lang sa, somewhere near sa airport. Tapos, kinabukasan na lang kami uuwi. Ganyan. So, anim kami. So, hindi kami kasya sa isa. Kasya kami sana sa six-seater, kaya lang may mga luggage kaming dala. So, we had to divide ourselves into, groups of three. Ganyan. So, nung nauna pa kaming mag-book ng Grab, yung mga kaming tatlo, ng kapatid ko at saka ng pinsan ko. So, kami magkakasama. Parang 10 minutes away lang yung Airbnb namin from the airport. Tapos pahaba na ng pahaba kasi baha. So, kailangan niya umikot ng umikot na napalayo kami ng napalayo sa destination namin. Up until itong driver namin, hindi niya na daw kaya. Binaba kami sa ibang drop-off point. Parang sinabi niya pa na, pwede po OMG. bang dito na lang? Change destination, ganyan. Ako pa yung isinutusan niya. Inutusan. Inutusan ka Ang pa. layo na namin. My gosh. Tapos, in fairness naman, ilang beses siya nag-reroute, kaya lang sobrang layo na namin. Tapos bigla siyang sumuko in between na parang hindi na kaya 'to. Baba ko na lang po kayo dito, ganyan, ganyan. Tapos sabi nung kapatid ko, parang sabi niya, "Paano tayo kung bababa tayo?" Sabi ko, "Baba na lang tayo, mag-book na lang tayo ulit." Tapos sabi pa nung driver, sabi niya, "Ay hindi po, wala na po kayong mabu-book." Parang, "That's not the energy that I need from you right now." Kasi parang ikaw na nga Pagkatapos mo 'tong kaming ilaglag. oo, magtapos na kaming iwan sa ere, discourage mo pa ako na wala kaming mabu-book, ganyan. So, binaba niya kami sa air residences. Sa may actually Makati yan eh. oo, sa may Makati. So, wala kaming choice, bumaba na kami. O um, buti na lang, maganda yung pinagbabaan niya sa'min with covered siya, ganyan. Ta's may mga security guards, maliwanag, ganyan. Kasi nga it's parang high-end siya na na condo, ganyan. So, pagbaba namin, wala kaming choice. Kaming dalawa ng kapatid ko, nagbo-book na kami parehas. Walang tumatanggap nung booking. Tapos every time na may bumababa dun sa condo ng mga Grab, kinakausap na namin na baka pwede pong ganyan, ganyan. Wala ding tumatanggap. Oo. Ayaw nila, ganyan. Until merong isang mabait na kaming nasakyan. Feeling talaga namin, guardian angel namin siya nung gabing yon. Kasi parang willing na kaming sumuong sa baha with the luggages para lang makatawid. Para lang makapunta. 20-minute walk siya apparently. So, pero buti na lang yun, may nakasakay kami. Sabi niya, sige go. Familiar siya sa place kasi doon siya malapit nakatira kung saan kami pupunta. Tapos, pero feeling namin mayaman yung nasakyan namin kasi
kabog yung watch na suot niya. Tapos sa likod, syempre naglagay kami ng luggage. Nakapila yung mga shoes niya doon na mga kabog yung brand. Ay. Tapos maganda din yung Karumbangi. So parang mga trip-trip lang siya. Trip-trip lang niya mag-grab. Pero grab talaga siya. Although hindi namin siya na-book through the app. Kasi nga, kinausap lang namin siya nung ano. Tapos parang sabi pa nga nung mga security guard na tumutulong sa amin nung nakasakay na kami, sabi, finally may nawanggap din sa kanila. Sabi na ganun. So parang hoping din talaga sila for us. Tapos yun. Tapos ngayon, chika-chika kami with the driver. Tapos sabi niya, kayo mag-alala, ihahatid ko kayo kahit anong mangyari. Ganun. So parang, paiyak na kami. Ah, Paiyak na kami magkakasama na parang, oh my God, thank you, kuya. Tapos yun, may mga baha pa din kaming na-encounter, pero inilaban niya talaga. Parang dead mo siya kung pumasok yung baha or whatever. Pero hindi naman kasi kami nga mayaman nakakasama. siya. Okay, go. Pero, so yun, nakaabot naman kami, thankfully. Pero, tapos nung, sabi ko, magkano po? Sabi niya, kahit kayo na bahala kung magkano ang magaan sa loob niyo. Parang sabi niya gano'n. So parang kung sabi ko, Ay. kuya, pwede po libre. Carry lang. Charing. Pero binayaran ko naman ng good amount si kuya kasi nga parang twice nung booking sa Grab yung binayad. Kasi nga parang Ay, makauwi makinig lang. ka. So yun, Kabog. kinabukasan kami umalis, nag-check out kami ng 11 dun sa Airbnb kasi yun yung check out time. Tapos ayun, carry naman. Pag-uwi namin walang kuryente, ganyan. Pero after a few hours naman nagka-kuryente din agad. So yun, that's the story of my adventure going home. Na first time ko na-experience. Tapos yung Grab na binaba kami nang wala sa oras, winanstar ko Oo. siya. Gusto ko pang i-report yun eh. Tama lang. Tama lang yun. Pero inintay ko munang makaalis siya bago ko siya i-answer. Baka mamaya biglang bumaba tapos bigla akong sapakin. Mabugi Wonderland Oo. pa, Akis. Pero Diba? deserve, Oo, Char. true. Sabi niya pa, bago siya gumave up, sabi niya pa, sabi ko na dapat di na ako bumiyahe. Gumanon pa siya. Na parang sa Diyos ko, isip-isip daming ko, sana sinasabi. talaga, hindi ka na talaga bumiyahe talaga. Kasi yung mga kasama namin, walang 15 minutes, nandun na sila sa Airbnb. Na ako pa dapat yung mag-check-in kasi ako yung contact nun. Pero sila pa yung nakapasok kasi nga nauna sila. Samantalang inabot kami ng mga more than an hour bago kami nakadating dun sa destination namin, which is nakaka-alerts talaga. Ayun. So, yun lang naman. Thank God. And hindi ko nag-post lang ako about this ng story. Very lang, generalized version ng kwento kasi parang ah nilagay ko din doon na hindi not to compare dun sa alam ko mas matindi yung pinagdaanan during the bagyo, di ba? Parang hindi naman tayo magiging insensitive. Pero I just also had to parang like share my experience. Ganyan. And at the end of the day, sabi ko nga dun sa post ko, pare-parehas Mm, tayong biktima ng poor urban planning at ng palpak na gobyerno. So, true. magkakaibang level lang. Pero at the end of the day, pare-parehas tayong biktima. Ganun. Yung mga chika. Correct. Pero okay naman ako. Naisalba ko din Ang ng mahalaga, Halloween. safe. Pero, pero, yun. Carry naman ako the past few days. I'm relaxing. Nakakapanibago yung hindi ako haggard. And I get to spend time with my um family na usually kasi pag lumalabas sila hindi ako nakakasama kasi may work ganyan. So ngayong naka-break ako parang nilulubos-lubos ko na labas Kalat-kalat na naman na kami ng daga alis. dito. Hindi mo pakali. Sorry. Alis kami ng alis ganyan. Lalo na with my Oo. dalawang pamangkin na more labas ganyan. So Ang yun. Kayo pangarap ko na mga lang din ngayon best. magpahinga. Huwag na muna mag-work. Oo, Pero hindi true. kasi talaga sa choice eh. Pero pagod na talaga. Ano mo Anyway, din yan? Mararating mo rin yan. Tsare. oo, pag text. Chareng. Gagi. So, ha? Ayan. So, ang major catch-up namin ni Bex. At syempre, marami pa yan sa pagbabalik ng Baxters. Dexters.
And we're back! Ayan. So, paspasan ng closing na to. Charing dahil ang haba na ng episode. At saka, ang iksi Kaya ng mga nga. previous episodes namin. So, babawi kami this episode. Charing. Ayan. So, Ayan, nandito naman sa syempre, ang segment. number one ay Huh? Hindi naman sa segment kung saan nag-recommend tayo ng kung ano-ano. At for this, ano tayo, mag-hear mo taste. Ano bang dapat nilang pakinggan? ito nga ang number one ay Disease by Lady Gaga. by Charing. Lady Gaga. So, Oo, no yan. October 25 po na-release ang bagong single ni Lady Gaga and to follow po ang kanyang album na kanyang 7th studio album to follow. Pero ngayon, ang Oo, nilabas totoo. niya ay yung single na Disease and she's Disease. back on her. She's back on Demonic her ways. Charing. dark era. At bet na bet ko talaga ito. Kasi umpisa pa lang Same. nung kanta, talaga namang alam mo si Lady Gaga to. Alam mo Oo, yung brand niya correct. talaga yon. And I True. miss that. And True. yung music Even the video music is really video. powerful. Siyempre Mm-mm. may mga Christianity na naman na nagko-comment doon na ano daw, na satanic So kayo ang satanic. Kasi pinandan maganda. Ay, kayo yung Diba? may alam kung ano yung satanic. So, kayo yung satanic. Ako hindi ko alam mga ganyan-ganyan kineme. Ano bang Correct. satanic at ano ang hindi? Sabi sa Bible So, yapan mo na. Pagigil kayo. So, Ayan. ayun, pakinggan yung mga Bexa, ilaban nyo yung ano, yung disease. Yan, Oo, kay Lady Gaga. kailangan bumawi, binawi naman yung Joker, Tuti. Binawi ba? Bawi ba? Oo. Ay, hindi ko pa kasi napapanood yung Joker 2, pero yun nga, hindi nga maging maganda reviews niya. And Laro. then, itong bago niyang single, sobrang ganda naman talaga. I cannot say it. It's really a good comeback for her. And even before dumating yung disease, yung Die with a Smile with Bruno Bruno. Mars, maganda din siya. So, Mm-mm. alam mo talaga napaka-versatile na artist ni Gaga kasi she Correct. can do all genres. True, true, And true. I'm really, really proud of her. This is her element, the dark pop era. My Laro, God. correct, correct. Tsaka Sobrang ano to, nobody, element niya to. walang ibang gumagawa kasi nun eh, ng ganun kakabog. Parang, that's ano talaga. Pag may nakakita kang gumagawa ng ganyan, Lady Gaga pa din talaga yung reference na babalikan mo, di ba? So, Oo, kasi kabog. parang feeling ko nga she came back para baguhin na naman ang industry kasi Correct. ang dami nagkiklaim ng throne pero di naman deserve. So, ilaban mo to Lady Gaga ha. Abangers kami. And then True. last na to, Bex, habol ko lang. Pakinggan niyo rin po yung bagong kanta ni Eminem, yung Temporary. I think basta first week ng October lang din siya lumabas. Sobrang ganda. Kung fanatics kayo ni Eminem, alam niyo yung Mockingbird, about din sa anak niya na si Hailey, how they started and everything, yung struggle, hanggang sa nag-temporary na ito na yung pamaalam niya na song sa kanyang anak. Kasi nga, parang he's already looking at it as na parang, siguro, malapit na siya eh. Kasi nasa 52 na po si Eminem. Mm. So, parang nakikita niya na yung sarili niya na malapit na siguro siyang mategi. So, yung song na yun ay dedicated sa kanyang mga anak. Tsaka So, di ba ayun. ano na siya, lolo na siya, buntis yung ano. Isa pa yon kasi recently kinasal lang din ng anak niya and then dun sa temporary music video ni Eminem, pinakita po doon yung announcement na buntis na nga si Hailey. So, hindi niya kinaya. Basta seeing Eminem with that strong personality crying, parang makes my heart melt na ako yung mas naiyak. So, ayun, pakinggan niyo siya kasi parang it gives hope na kahit na hindi maganda bring yung background niya, hindi niya dinama yung niya. Kasi parang Mhm. sinasabi nga niya lagi, he doesn't want her child to experience what he experienced. So, Mm. ayan. Pakinggan niyo yan mag-enjoy kayo dyan. Ako naman singit ko extra hindi siya Hear Mo Taste, Watch Mo Taste na siya. If hindi nyo ba napapanood The Substance, starring Demi Moore, sobrang ganda. Parang, oh my God, hindi ko alam anong genre. I think it falls under fantasy, sci-fi-ish. Parang siyang isang mahabang episode ng Black Mirror. Ganun yung genre niya. Sobrang kakaiba and you should try and wala lang siya sa mga streaming networks na available sa Pinas. Pinanood ko siya illegally sa suking tindahan, ganyan. The Substance, search nyo, I swear, kabog siya. Yan. Okay. Ayan. And syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyong maging bakla, ito ang Word Word of the of the Bex. Bex.
Ang ating word of the Bex today ay chop suey. Ayan. Bakit chop suey? Meaning tsaka. Chops. Gani, pangit. Ay, Site mo it is chop suey. Paano pagsagad sa pagka-chop suey? Chop suey with quail eggs. Ganyan. pag tsakang-tsaka talaga, chop suey na Oo. chop suey na Dahil, maanta, dahil, nalaspag, ganun. dahil hindi lahat ng chop suey ay may quail eggs. Correct. May pugo. Ayan. Ganyan. Ayan. Thank Ayan. you so much, Bex. Mga Bex. Ka-shutdown na yung brain cells ko. Napago dun sa adventure ko pa uwi. Ayan. Thank you so much again Correct. for listening for another episode of Baxters. Ganyan. Thank you everyone for tuning in at syempre sa mga nag-tune in dito sa atin sa live. True. Maraming salamat sa inyo at sa mga talagang patuloy na sumusuporta sa amin since this podcast has started. Ayan, Correct. maraming salamat. Pa 2 years Na-appreciate na namin kayo. tayo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa pag-follow para ito na yung trabaho namin, no? Correct. Yan. Follow nyo kami on our personal accounts at RomelPaul620, at Jonah with 4 A's, and at Baxter's Podcast. And you can also follow us on Facebook at Baxter's Podcast and on TikTok, Baxter's Podcast. Kahit saan, Baxter's Yes. Podcast. And follow nyo na rin kami sa personal account ko at Jonah. And then, Joe naman langit dito sa TikTok and Joe naman langit din sa Facebook. Ayan. At between that jobs pala for my drag kineso, ganyan. Follow nyo on TikTok here and on Instagram, ganyan. And if you need social media marketing strategies and innovations and kineso, ganyan, contact nyo ang JM Creative Solutions at Joe naman langit on Facebook. Taro? Yes, correct. True. And syempre kung kailangan nyo rin po ng assistance sa fashion illustration and everything that is creative with design, graphics, go lang kayo kay Mel. And of True. course, I True. would just like to plug yung Isla de Oro Hotel for those who would like to have a vacation. Syempre hindi ngayon kasi nga medyo binabagyo pa tayo. Pag medyo humupat na ang weather, bumisita po kayo sa Isla de Oro Hotel. Ito po ay nasa Occidental Mindoro. And sa mga gusto ng ikasal, kung naghahanap kayo ng diamond ring, ilaban nyo na ang PF Diamond Jewelries. At sa mga gustong mag-diet, ilaban nyo na rin po Reformer Revolution PH, located naman ito sa BGC. So lahat po na sinasabi ko kung ano yung pangalan, yun din po yung pangalan nila sa social media platform. Follow nyo lang sila for more updates. Correct. Pila ng mga ate sa ating Pilates. Ayan Ano naman, ulit diba? yung At Ha? Reformer Revolution PH. Okay, yan. Go na kayo dyan. Check nyo na magpa-book na kayo dahil kabog dyan. Book na po kayo kung gusto nyo ng alternative workout other than the Pero, typical gym workouts and the like because this is all about stretching, proper breathing, and all. Para magkaroon din kayo ng yes. magandang posture. So, yun naman ang mga benefits ng Pilates. Also, Ayan, yun lamang po. we are also on Spotify at Baxter's Podcast. Follow us there and give us 5 stars. We are also on Apple Podcasts. Yun, follow nyo kami doon and also rate us 5 stars. Comment kayo ganyan. Kahit ano lang na comment. 5 stars lang. Ganyan. Yeah. Thank you so much mga Bex for joining us. Medyo mahabang episode. Kung ilang araw nyo man itong tatapusin. Ayan, maraming salamat mga Beck. Oh, thank you. Thank you so much. Bye. Always be Bye. Happy kind. weekend. Bye. Lapit na. Shoots. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.